Na corner sa pinagtataguang hotel ang lalaking nambibiktima umano sa mga grocery at convenience stores sa iba't ibang lugar sa Laguna. May isang punto pang nagkunwari umano ang suspect na nagpapatulong sa staff pero mango-hold up na pala. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pero may chance po ito po kasi kahit na po anong i-type din. Sa kuwang ito, nagpapatulong lang umano ang lalaking yan sa tauhan ng isang convenience store para magpadala ng pera sa e-wallet ng kanyang kaibigan. Pero nang magbabayad na, naglabas siya ng baril at tinutukan ng kahera. Pagkatapos ay nilimas ang pera sa cash register at pinatuloy pa rin ang pagpapadala ng pera sa e-wallet bago tuluyang tumakas sakay ng motorsiklo. Parehong modus din ang nakita sa CCTV ng ibang grocery at convenience store sa Binyan at iba pang lugar sa Laguna. Pero minsan, diretsahan na sa pang-hold up ang suspect o maatake araw man o gabi. Nagkaroon ng series ng pag-hold up dito sa mga convenience store natin. Simula rito sa Santa Rosa, sa Binyan hanggang umabot dito sa San Pedro. Pero sa tulong ng isang asset, Hello sir, good evening sir. Oh, good evening. Positive na yung subject niyo sir. Positive mo ta. na-corner ang suspect sa pinagkataguan nitong hotel. Na-recover sa suspect ang damit na kanyang suot nang makuhanan siyang nang-hold up. Gayon din ang gamit niyang baril. Nakatulong din sa Binyan Police ang mabilis at high-tech na pag-report. Dito po sa City na Binyan po, sir, ay meron po tayong LGU-initiated na emergency app. At nagkataon, sir, na yung hinold up nila na convenience center ay may na-install na po tayo doon. Tapos, nung time na hinold up po siya, ay nakapindot po yung kahera ng emergency, kaya po tayo ay na-inform na mayroong robbery in progress. Hindi na bababa sa 10 yung na-hold up nitong taong ito. Anong nahuli itong grupong ito is huminto yung hold upan ng convenience store dito sa tatlong bayan. Sinisikap pa rin namin makuha ang panig ng suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Eto, may nangahas daw na umatake sa alagang baboy ng isang residente sa Davao Oriental. At ang salarin, kanila raw nahuli. Sino? O ano ito? Kuya Kim, ano na? Gumabang ang takot sa mga residente ng Barangay San Jose sa Caraga, Davao Oriental. May umaaligid daw kasi sa kanilang lugar. Puntirya ang kanilang mga alagang manok. Daga naman mga manok din mga wala. At ang tirador ng kanilang mga alaga, hindi tao, kundi isang sawa. Na ako'y makita sa mga kilid-kilid nga gagmay nga bitin. Tapos karon wa ko kabalo di ay nga naa pa pinakadagko pa nga bitin. Hanggang nitong nakaraang linggo, nagulat na lang ang residenteng si Ferdinand na maging ang kanyang alagang baboy, inatake na rin daw. Punta ko sa kulungan sa baboy, akala ko ninakaw yung baboy ko, tapos linagyan ang sako sa kuan, kay brown nga sako ba. Doon ako sa likod, tiningnan. Pagtanong sawa, balik ko sa aming balay. Pero sa pagkakataong ito, ang sawa, kanilang nahuli. Sa laki kasi ng nilunok nitong baboy, lubobo ang katawan nito at nahirapang gumalaw. Kaya hindi na raw nitong nagawang umiskapo sa pinasok na kulungan. Nagulat lang ako na ang yung baboy kinain na. Malungkot sir kasi wala na akong pakainin. Maliligtas pa kaya ni Ferdinand ng kanyang alaga? Ang kumain sa alagang baboy ni Ferdinand, isang reticulated python na notorious sa pagkain ng malalaking prey. Pulputan nila, ika-cut off nila yung blood circulation, and then kapag namatay na siya or nanghina na siya, lununukin na lang nila ito. At nagagawa nila ito dahil sa isang stretchy o elastic na tissue sa pagitan ng kanilang cranium at lower jaw. That enables them to stretch their mouths to consume prey that's much larger than their heads. Samantala, agad naman daw tumawag sina Ferdinand sa Environment and Natural Resources Office ng Caraga para kunin ang sawa. Pagka mga alas 10 sa umaga, pumunta rito yung taga-DNR. Pero bigo na silang maisalba ang alagang baboy. Sabi sa taga-DNR, punta kami sa barangay. Nag-istoryahan mi ni Kap kung may darating daw na mga baboy sa DE, papalitan daw. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Pinaiimbestigahan ng isang komite sa Senado kung may foul play o wala sa pagkawala ng 3 Pilipinong marino sa mga sinampakan nilang barko. Nakatutok si JP Soriano.
Nawala ang Pilipinong seaman na si Deck Cadet Ralph Anthony Bobiles habang naglalayag ang barkong Prestige Ace na galing Veracruz, Mexico nitong December 5, 2024. Base sa salaysay ng iba pang Pilipinong tripulante ng barko, nakasama pa nila sa pulong si Bobiles December 5 ng umaga. Pero pagkatapos ng lunch break, hindi na raw nila ito nakita. Hindi siya sumagot ng katukin sa cabin. At nang buksan nila ang cabin, bukas ang bintana o porthole nito. Isa ang kaso ni Deck Cadet Bobiles sa mga tinalakay sa public hearing ng Committee on Migrant Workers sa Senado. Tinanong ni Committee Chair Senador Raffy Tulfo ang Department of Migrant Workers kung may foul play ba sa pagkawala ng mga tripulante at ano ang ginagawa nila kaugnay nito. Sabi ng DMW, nakausap na nila ang lahat ng Pilipinong tripulanteng kasama ni Bobiles, pati ang may-ari at operator ng barko. Hindi pa rin tayo kontento sa mga sagot na katulad ng siya'y nawala na lamang at wala nang iba pang kwento kundi basta nawala lang siya. At we do not accept that, of course, and we join the family and commiserate with the family sa katayuan nila ngayon. Tinalakay rin ang naiulat na pagkawala ng Pinoy seaman na si Jeric Bueno nitong February 22. Nahanap po yung labi ni Seafarer Bueno. Okay. And right now, we are demanding an autopsy of the remains. So, wala Nahanap po siya afloat. Para sa kaligtasan ng mga Pilipinong seafarer, iminungkahi ni Tulfo sa DMW na sabihan ng mga operator at may-ari ng mga shipping vessels na maglagay ng CCTV sa mga barko, partikular sa railings, portals at iba pang bahagi na pwedeng daanan palabas papunta sa dagat. Gusto ko, through the SOLAS Convention, i-require lahat ng barko sa buong mundo na may mga seafarers, lagyan natin CCTV. Kasi kung meron, di at least itong 3 insidente nga, 4, malalaman natin kung pinagtulak ba o lumundag ng sarili lang. Idudulog daw ito ng DMW sa Maritime Labor Convention. Kasi kung allegation that they took their own lives, etc., at nag-lock ng kabina, yun ang pwedeng exit point. So dapat meron din nakatutok doon na CCTV. So yes, sa mga railings, yes. Yes, Mr. Chair, we are one with you. We have long advocated for this matter. And as I said, we will include this in the rules with respect to the matter on disappearance of seafarer. Ang ama ni Bobiles na nasa public hearing ng Senado may dagdag ding mungkahi. At kung may mga tracking device sana na nakakabit sa mga crew ng barko, habang sila ay nakasampa sa barko ay isang malaking tulong sana para madali ang paghanap sa kanila. Iminungkahi rin sa pagdinig ang pagpapadala sa mga seafarer ng mga gamot na maaaring makatulong para maibsan ang anxiety at depression. Bagamat suportado ng DMW, dapat daw sigurado na ito ay may sapat na gabay mula sa mga doktor. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Bahagyang bumaba ang porsyento ng walang trabaho nitong Enero kumpara sa parehong buwan noong 2024. Mula sa 4.5% noong January 2024 ay bumaba po yan sa 4.3% batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Pero mas mataas yan kumpara sa unemployment rate noong October 2024. Bumaba naman ang underemployment rate nitong Enero sa 13.3% mula sa dating 13.7%. Naging close sina Chris Pratt at Millie Bobby Brown while filming their new movie, The Electric State, na tungkol sa robot uprising in the 90s. Ibinahagi rin nila ang moments na gusto nilang i-recreate if given the chance. May report si Lin Ching. Nandito tayo ngayon sa Los Angeles, California para sa Black Carpet Grand Premiere ng pelikulang The Electric State na pagbibidahan nila Chris Pratt at Millie Bobby Brown. Ito ay dinirect ng pamosong Russo Brothers. Sa historic Romance-Egyptian Theater ginanap ang event na dinaluhan ng iba pang cast members ito na sina Giancarlo Esposito, Jason Alexander at Stanley Tucci. Ngayon, eto ang tanong. Ano ang mangyayari sa mundo kung magkaroon ng all-out war sa pagitan ng robots at mga tao? Sino ang masama? Sila o tayo?
Yan ang premise ng pelikulang The Electric State na set in the 1990s. Hindi pa pinapanganak si Millie noong 90s, kaya tinanong ko si Chris. You lived through the 90s. What do you wish that Millie could have experienced herself in the 90s? I feel for her and for anyone of her generation that, you know, Jonathan Haidt is coined the anxious generation. It'd be nice for these kids to understand the world that existed before all of the technology that exists now. Naging close nga raw ang dalawa sa paggawa ng pelikula. High praises din sa kanila ang mga direktor na sina Anthony at Joe Russo. The challenge for this movie was it deals with very complex ideas. It deals with a lot of heavy emotion. It deals with real loss in terms of the character relationships. But also we needed it to be fun and energetic and humorous and witty, and it's very hard to find actors that can deliver on both of those levels. Chris Pratt is as funny as anybody you'll ever encounter. If we were going to make a movie with a strong teenaged female heroine, you can't think of anybody else you'd rather have play that part than Millie. And we wrote the role for her, so it's a good thing she said yes to playing it, because it would have been difficult to cast somebody that could fill her shoes. I lived through that too. So, Stanley Tucci's character creates a moment with his mom using the new Neurocaster. If you could, what moment would you like to create or recreate? Anything with my grandmother. I wasn't able to be with her before she died because of COVID. So if I would be able to, imagine just even a conversation again just with her would be very meaningful to me. Halos gayon din ang sagot ni Chris nang matanong ko siya sa premiere. I'd get sentimental. I'd go back and hang out with my dad probably, That's it. I'm a child of the 90s and he was still alive back then. I would go fishing probably. Go fishing with the old man. Palabas na ang The Electric State sa March 14 on Netflix. Lynching updated sa Showbiz Happenings. Dahil sa mahal na presyo sa merkado, magpapatupad na ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karne ng baboy ang Agriculture Department. Simula po sa Lunes, March 10, 380 pesos ang magiging MSRP sa kada kilo ng liempo sa mga palengke sa Metro Manila. 350 pesos naman sa kada kilo ng kasim at pige. Sabi ng Agri Department, ikinonsulta ang presyo sa mga magbababoy, pati mga nagbibiyahe at nagbebenta ng pork. I-review ng kagawaran ng MSRP sa loob ng isang buwan para alamin kung kailan pa itong i-adjust. Exempted naman sa pork MSRP ang mga modern markets gaya ng super at hypermarkets dahil sa mas mataas na gastos sa operasyon ng mga ito. Pitong araw bago ang eleksyon 2025, patuloy ang ilang senatorial candidates sa pag-iikot sa ilang lugar sa bansa at paglalatag ng kani-kanilang plataforma. Nakatutok si Darlene Kai. Nakiisa si Senator Bato de la Rosa sa pagdiriwang ng Indigenous People Day sa Tibuli, South Cotabato. Nagpaalala si Senator Bongo sa motorcade sa Pasay na unahin ang kalusugan sa gitna ng init ng panahon. Kasama niya si Willie Revillame na namahagi ng jacket at t-shirt sa mga naroon. Sa Iriga, Camarines Sur, kinilalang honorary chieftain ng katutubong AGTA si Senator Lito Lapid. Si Amira Lidasan nagprotesta sa DOJ para ipanawagan ang pagpapalaya ng political prisoners. Si Senator Amy Marcos nagpahayag ng suporta sa mga magsasaka sa pagtitipon sa Quezon. Sa Maynila, kinilala ni Lisa Masa ang ambag ng kababaihan sa pagbabago ng lipunan. Si Representative Arlene Rosas idiniin ang pagpapalakas sa boses ng kababaihan. Sa Davao de Oro, inihayag ni Manny Pacquiao ang kahalagahan ng pagkakaisa para sa pag-unlad. Sa Cavite, kinilala ni Ariel Querubin ang anyay kabayanihan ng security guards. Sa Antique, binigyang diin ni Danilo Ramos ang pagpapalakas ng local rice industry. Pinahalagahan naman ni Ronel Arambulo ang mga mangingisda sa Panay Island. Si Congresswoman Franz Castro binigyang diin ang kahalagahan ng kabataan ngayong eleksyon. Presyo ng bilihin ang tinalakay ni Senator Francis Tolentino sa mga tindera sa palengke ng Caloocan. Umento sa sahod at sapat na benepisyo ng barangay health workers ang ipinaglaban ni Aline Andamo sa Iloilo. Nag-motorcade rally si Senator Ramon Bong Revilla sa ilang bahagi sa Quezon. Sa Ortigas, nakiisa si Teddy Casino sa protesta para tutulan ng NLEX toll hike. Si Modi Floranda sinabing pasakit sa mga driver at commuter ang NLEX toll hike.
Isinulong ni Senadora Pia Cayetano ang pagpapaunlad ng Cavite State University bilang Smart Campus. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, nakatutok 24 oras. Nahuli kam sa Davao City ang panggugulpi ng 3 estudyante sa kanilang kaeskwela. Kita sa CCTV kung paanong pinalibutan ng 3 estudyante ang biktima malapit po sa kanilang paaralan. Pagkatapos pinagtulungan silang bugbugin at nang may umawat, may kumaripas ng takbo ang mga kumuyog. Sa investigasyon, lumabas na dati nang may alitan ang mga menor de edad. Humarap sa pamunuan ng paaralan ng mga nanggulping estudyante kasama ang kanilang mga magulang. Nagpapagaling naman ang binugbog pero ipatatawag din ito ng paaralan. Hiniling na ring magkaroon ng police visibility sa paaralan. Samantala, 2 mambabatas ang sugatan at 1 ang na-stroke nang hagisan ng smoke grenade at tear gas ang pulong sa parliament ng bansang Serbia. Nabalot ng usok ang parliament dahil diyan, mga miyembro umano ng oposisyon ang naghagis ng tear gas bilang pagtutol sa inaprubahang agenda para sa pulong. Sinusuportahan din nila ang protesta ng mga estudyante na nag-ugat naman sa pagbagsak ng bubong ng isang train station na ikinasawi ng 15. Patok online ang mga challenge, lalo yung mga may magagandang layon. At ngayong Kwaresma, sa ganyan din idinaan ng Diocese ng Antipolo ang paghikayat nito sa pagninilay at pag-aayuno. Kakasaka ba sa mga challenge tulad ng huwag mag-soft drinks o bawas pagse-cellphone? Ang boses mo, pakinggan natin sa pagtutok ni Rafi Tima. Tuwing panahon ng Kwaresma, bahagi ng debosyon ng mga Katoliko ang pagsasakripisyo bilang pag-alala sa pag-alin ni Hesukristo ng kanyang buhay para sa sangkatauhan. Kabilang dyan ang pag-aayuno o fasting. Pero paano ito gagawin kung maging sa paligid ng simbahan, nagkalat ang ikangay tukso? Mga masasarap na pagkain na karamihay comfort food ng ilan. Kaya naman ang Diocese ng Antipolo may challenge ngayong Kwaresma, anuman ang iyong edad. Kabilang sa 31 Lenten challenge nila, ang hindi pag-inom ng soft drinks tuwing Lunes, hindi pagkain ng ice cream, cakes o cookies tuwing Miyerkules, hindi pagkain ng karne tuwing Biyernes, at hindi pagkain ng 2 merienda sa isang linggo. Kayang-kaya. Ginagawa niyo na yan? Yes po. Kayang gawin? Opo, 1 day lang naman po. Isang araw lang naman siya. Opo, isang araw lang naman. Kayang-kaya. Ice cream lang pala, hindi man ako mahilig sa ice cream. Kayo po? Bawal po kasi, may sakit ako. Okay lang po, sacrifice naman. Hamon din ng simbahan, huwag gumamit ng cellphone pagkatapos ng oras ng trabaho at ilaan na lang ito sa pamilya. Pero tila hirap ang aming mga nakausap. Cellphone is life po. Hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya mawala siya. Gaano ka ba kadalas gumamit ng cellphone? Depende po pag may kachat. Paano yun? Isa-sacrifice mo muna yan, kaya ba? Opo, kaya ko naman po. Kung kachat mo, boyfriend mo, kaya ano? Okay lang po. Okay lang. Pag walang load, kaya po. Wala yun na po kasi yung nakasanayan. Mag-cellphone. Pagkagising cellphone, tuloy-tuloy na yun. Pero ang hiling na huwag na muna sana mag-chismis. Chismis po everyday Pero, kaya naman po. Bawasan yun. Or wag muna mag-chismis yun. Kaya po, wag muna ngayon. Bukas na lang. Hindi ko po kaya. Kasi bakit? marites po ako. Minado kayo doon? Opo. Panawagan ni Bishop Ruperto Santos ng Diocese of Antipolo, manindigan ng lahat sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang hamon para lalong mapalapit sa Panginoon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng ating mga kapuso online. Karamihan sa mga commenter, mag-aayuno at babawasan ang pagkain ng karne at soft drinks. Ganyan din ang hirit ng isang commenter sa subreddit na Kamuning Station. Magbabawas daw siya ng luho, kasabay ng pagpapasalamat at pagdarasal. Pagbahagi ng blessing sa iba naman ang sabi ng isang netizen. Mailan ding babawasan daw ang paggamit ng mga gadget at social media. Tila iba naman ang i-give up ng isang humugot online. Ang mahal niya raw na may mahal ng iba.
Hirit naman ang isa, baliwala ang uri ng pag-aayuno kung di babaguhin ang masamang ugali. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Nagbitiw sa pwesto si Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation. Pupunan daw muna ng officer in charge ang nabakanting posisyon hanggang makapagtalaga ng bagong kalihim ang Pangulo. Walang impormasyon kung ano ang dahilan ng pagbibitiw ni Uy. Sa investigasyon ng Kamara, lumabas na may mga nakalista sa Senior High School Voucher Program na walang school record, hindi kwalipikado o di naman nag-apply. Yan po yung programa kung saan gobyerno ang magbabayad sa tuition ng mga mag-aaral sa private senior high school. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dahil sa ilang mga kwestiyon, 200 million pesos na pondo para sa Senior High School Voucher Program ang hindi inilabas ng Department of Education para sa school year 2023-2024. Ito ang sinabi ng DepEd sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture tungkol sa umano'y mga ghost student na nakikinabang sa programa. Mula nga raw taong 2021, 55 paaralan na ang inalis ng DepEd sa Senior High School Voucher Program. 12 ang iniimbestigahan ngayon. Yung mga schools po na yon, iba't iba po yung kanilang mga findings. Hindi lang po yung sinasabi nating mga students na wala po sa school records or walang class attendance, but also those who are unqualified na mga voucher recipients. Unqualified because they're supposed to apply via the voucher application program, pero hindi po sila nag-apply. The private schools categorize them as automatic grantees. Hindi pa masabi ng DepEd kung ilan ang maituturing na ghost students na napabilang sa Senior High School Voucher Program. Ang voucher program ay ipinatupad para makatulong ang mga pribadong paaralan sa mga estudyanteng hindi na kayang tanggapin ng DepEd dahil sa dami ng mga estudyante at kakulangan ng mga pasilidad. Ayon sa DepEd, ang benepisaryo sa junior high nakakatanggap ng 9,000 hanggang 13,000 pesos, habang sa senior high 14,000 hanggang 22,500 pesos. Nitong 2024, 40 billion pesos ang inilaan para sa voucher program ng DepEd. Halos ganyan din para sa 2025. Reklamo naman ng ilang magulang at guro, tila hindi maayos ang pagpili sa mga benepisaryo dahil may nakakakuha raw kahit may kaya naman. Kasi sa school daw nila, paunahan, first 100. Pagka nag-apply ka sa voucher na yon, makukuha na nila. So nakakuha siya. Yung iba na walang kakayanan, kawawa naman sila. Dumami rin daw ang mga kadudadudang paaralan. Dumami, no? Well, para sa amin, yung mga fly-by-night, no, senior high schools po, no, na nagkalat, no, lalo na doon sa amin sa Kamanaban. Nag-o-offer pa to ng mga incentives doon sa mga public schools. Bibigyan nilang incentive kada isang ulo na mag-e-enroll sa kanilang high school. It's just because may konti lang po talaga tayong mga private schools na medyo pasaway po, Mr. Chair. We are looking at filing criminal cases. Puna ng komite, 10% lang umano ng mga paaralang kabilang sa programa ang aktual na namomonitor. Ang sagot nila ngayon ng DepEd pati ng PAYAC, they aim na yung objective nila maging 100%. Yun ang moving forward, yun ang objective nila na lahat. I guess sa next academic calendar nila Pero again, imposible naman from 10 maging 100, ano? Pero at least nakita natin may significant increase sana. Tiniyak ng DepEd na pinag-aaralan nito kung paano aayusin ang implementasyon ng voucher program. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Not the usual kontrabida. Ganyan ka-dark ang role na gagampanan ni Rian Ramos sa inaabangang Encantadia Chronicles Sangre. Sa gitna niyan, isang sweet treat para kay Rian ng hobby na nagbigay sa kanya ng magandang opportunity. Makichika kay Lars Santiago. Ang dating obsession lang sa chocolate chip cookie, naging daan para kay Rian Ramos na mag-aral ng pagbe-bake para ma-perfect ang pastry na swak sa kanyang panlasa.
Mula riyan, di raw inakala ni Rian na maiimbitahang mag-demo sa pagbe-bake sa malaking bakery fair ng Filipino-Chinese Bakers Association. I'm just a self-taught, and then now here I am on the stage of the biggest baking event of the Philippines. I'm very, very happy and surprised na ganito pala ang magiging future ko. Isa sa mga ginagawa ni Rian ang frozen dough na swak daw sa kanyang karakter na Mitena sa Encantadia Chronicles Sangre, ang kanyang first kontrabida role. Pero hindi raw siya usual kontrabida dito. Si Mitena, she is an ice queen. Siguro may ine-expect na yung mga tao kung ano yung makikita nila, lalo na at kontrabida ako dito. Pero yung sasabihin ko lang is expect the unexpected kasi iibahin namin ang atake dito. Sa ibang klaseng dark character, napakalalim. Actually, it's a very beautiful role. Tuloy-tuloy ang taping ng Sangre at isa raw sa bonding nila ang pagkain ng kanyang ginawang cookies. Pag nagdala ako, sinasabi nila, oh no, bakit nagdala na naman si Rian? Kasi syempre, lahat ng mga castmates ko, napaka-sexy, talagang pinaghahandaan ang mga action scenes nila. Malapit na nilang mapanood. Ang matagal na naming pinaghihirapan. Don't worry everyone, it's going to be worth the wait. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. And that's my Chika this Thursday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Luan G. Miss Vicky, Emil. Thanks, Luan! Salamat, Luan. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.